Sa simula ng pelikula, ipinakilala sa atin si Margaret White, isang religious fanatic na iniisip na ang lahat ay makasalanan, lalo na kung ito ay may kaugnayan sa kababaihan, kanilang katawan at kasarian. Sa sumunod na eksena, siya ay nasa kanyang dugoang higaan, sumisigaw sa sakit at humihingi sa Diyos ng kapatawaran para sa kanyang mga kasalanan. Wala siyang kaalam-alam sa totoong mundo na iniisip niyang nagdurusa siya sa sakit na cancer, ngunit ang totoo, nagli-labor lang siya. Nang tuluyan ng humupa ang sakit, tumingin siya sa pagitan ng kanyang mga binti at nanigas sa gulat nang makita ang isang bagong silang na sanggol na babae. Iniisip ni Margaret na ang sanggol ay bunga ng kasalanang ginawa niya sa kanyang dating asawa. Naglabas siya ng gunting, naghanda na para patayin ang sanggol, ngunit hindi niya ito kayang gawin. Ang batang babae ay pinangalan ng Carrie. Sa paglipas ng mga taon, pinilit ni Margaret ang kanyang mga religious beliefs kay Carrie, at hindi siya binigyan ng anumang kalayaan. Pinigilan niya siya na makipagkaibigan, makipag-usap sa mga lalaki, at hindi siya pinayagang pumasok sa paaralan sa halos buong buhay niya. Ngunit nang mag-16 anyos na si Carrie, ang mga children's rights activist ay nagprotesta laban dito, dahilan para mapilitan si Margaret na papasukin ang kanyang anak sa high school. Gayunpaman, dahil sa kanyang pagiging antisocial at introvert, palaging pinagtatawanan si Carrie. Hindi siya kailanman nakikipag-usap sa sinuman, at laging natitigilan sa pagkabigla kapag ang mga babae ay nagpapakita ng cleavage, o kapag nakakakita ng mga magjowang naglalaplapan. Ang konsepto ng pakikipag-date ay banyaga para sa kanya. Isang araw, habang naglalaro ng water volleyball ang mga estudyante, aksidenteng natamaan ni Carrie ang sikat na babae na si Sue. Ang kaibigan ni Sue, si Chris, ay biniro si Carrie, "You eat shit!" at pinagtawanan siya ng lahat. Pagkatapos ng klase, pumunta sila sa shower room para magpalit. Habang naliligo, dinatnan si Carrie ng kanyang unang regla at nagsimulang magpanik. Hindi pa siya tinuruan tungkol sa pagregla o anumang bagay na may kinalaman sa katawan ng babae. Dahil sa dugong umaagos sa kanyang mga binti, napaisip si Carrie na nagdurusa siya sa isang sakit, at napatakbo siya sa paligid para humingi ng tulong sa mga babae. Narealize ni Chris na hindi niya alam ang tungkol sa regla at pinagtawanan siya. Hindi nagtagal, nakisali na rin ang lahat ng iba pang mga babae, at naghagis sa kanya ng mga napkin habang kinukunan ang kanyang pag-iyak. Naawa si Sue para kay Carrie ngunit hindi niya pinigilan ang mga babae, natatakot na baka maideklarang outcast tulad niya. Huminto lamang sila nang dumating doon ang gym teacher na si Miss Rita. Nagsimulang magkaroon ng panic attack si Carrie, sumisigaw at umiiyak kahit na huminto na ang mga babae. Para pakalmahin siya, sinampal siya ng guro sa mukha. Habang lumalayo ang mga babae, galit na nakatingin si Carrie sa bumbilya at nagkataon namang nabasag ito. Nang ipaalam sa principal ang insidente, inutos niya kay Miss Rita na parusahan ang mga bully ayon sa gusto niya. Sinabihan din niya si Carrie na huminahon, dahil tinawagan na nila ang kanyang ina. Gayunpaman, ang pag-iisip na malalaman ng kanyang ina na nagkaroon siya ng regla ay mas lalong nagpakaba sa kanya. Nag-hyperventilate siya, at misteryosong nabasag ang isang water cooler sa silid. Kalaunan, dumating si Margaret upang kunin ang kanyang anak, at nakita si Chris at ang kanyang kasintahan na si Billy na nag-aaway. Hindi niya gusto ang gayong impluwensya sa paligid ng kanyang anak, at nagdasal sa Diyos na ipakita sa mga spoiled na bata ang tamang landas sa buhay. Habang pauwi, tinanong ni Carrie si Margaret kung bakit hindi niya ito tinuruan tungkol sa regla, ngunit hindi sumagot si Margaret. Bago lumabas ng sasakyan, tinawag ng isang kapitbahay na bata si Carrie na isang weirdo. Tumingin si Carrie sa kanya at pinabagsak siya sa kanyang bisikleta. Ilang katulad na mga kakaibang bagay ang nangyayari kay Carrie nitong mga nakaraang buwan, at hindi niya alam kung bakit. Sa loob ng bahay, inuuntog ni Margaret ang kanyang ulo sa dingding, humihingi ng tawad sa Diyos sa paglikha sa kanyang anak na babae, na balang araw ay magkakasala tulad ng pagkakasala niya sa kanyang dating asawa. Gumawa pa siya ng mga pekeng talata sa Biblia para maniwala si Carrie na ang pagdurugo sa panahon ng regla ay isang kasalanan at siya ay naginang makasalanan. Gayunpaman, alam ni Carrie na nagsisinungaling ang kanyang ina dahil ipinaliwanag na ni Miss Rita ang lahat tungkol sa regla kanina. Nang mapuno, sumagot si Carrie na normal lang ang pagregla at bawat babae ay nararanasan ito. Dahil dito, pinatumba siya ni Margaret gamit ang Biblia. Pagkatapos ay ikinulong niya siya sa loob ng isang maliit na praying closet, at sinabi na maaari lamang siyang lumabas kapag humingi na siya ng tawad sa Diyos. Sa sobrang galit, sumigaw si Carrie, dahilan para masira ang pinto.
Pagkatapos ay tinitigan niya ang isang eskultura ni Jesus, at nagsimula itong dumugo. Sa ibang lugar, si Sue at ang boyfriend niyang si Tommy ay nasa loob ng isang sasakyan. Sa kahilingan ni Tommy, nagbembangan sila sa loob ng sasakyan. Pagkatapos magbihis, sinabi sa kanya ni Sue na nakonsensya siya sa hindi pagtulong kay Carrie sa shower room. Samantala, kasama ni Chris ang kanyang boyfriend na si Billy sa kanyang bahay. Hindi tulad ni Sue, hindi siya nagpakita ng kahit na maliit na pagsisisi kahit na siya ang nag-initiate sa pambubuli kay Carrie. Para lalo pang ipahiya si Carrie, inupload niya sa internet ang video ng insidente. Sa kabilang banda, si Margaret ay kalmadong nananahi ng mga damit habang kumakanta, na para bang nakalimutan na niya ang nangyari kanina. Kalaunan ay pinalabas na din niya si Carrie sa closet, pagkatapos makumpirma na humingi na siya ng tawad sa Diyos. Kinabukasan sa paaralan, tinipon ni Miss Rita sina Chris, Sue, kasama ang lahat ng iba pang mga kasangkot na babae. Bilang parusa, kailangan nilang gumawa ng suicide print ng 1 oras araw-araw para sa natitirang bahagi ng linggo. Ang sinumang hindi sumunod ay hindi papapasukin sa darating na prom. Tinawag ni Chris na kalokohan ang parusa, at hinamon si Miss Rita na pigilan siya sa pagpunta sa prom. Nang marinig ito, ang galit na si Miss Rita ay sinuspinde siya, at tinanggal ang kanyang mga pribilehiyo sa prom. Nagprotesta si Chris at sinubukang isama ang ibang mga babae na sumama sa kanya. Gayunpaman, walang sumuporta kay Chris, kahit na ang kanyang matalik na kaibigan na si Sue. Samantala, ang buong paaralan ay pinanood ang video ng pambubuli kay Carrie. Pinagtawanan nila siya, at umabot pa ito sa pag-spray ng graffiti sa kanyang locker na nagsasabing, kumakain si Carrie ng tae. Napahiya at galit na galit, pumunta si Carrie sa banyo at nag-concentrate sa salamin, na nabasag dahil sa kanyang pagtitig. Sa huli, na-realize ni Carrie na meron siyang psychokinesis power, na nangangahulugang kaya niyang kontrolin ang mga bagay at mga tao gamit lamang ang kanyang isip. Para matuto pa tungkol sa kanyang kapangyarihan, pumunta siya sa library at nagbasa ng ilang libro tungkol sa psychokinesis. Ang report tungkol dito ay pinaniwala siya na tulad ng regla, normal din sa ilang tao ang pagkakaroon ng ganoong kapangyarihan. Kalaunan ng araw na yun, ipinatawag siya sa harap ng classroom para magbasa ng isang tula. Nang natapos na siya, ang kasintahan ni Sue na si Tommy ay bumulong ng isang insulto sa ilalim ng kanyang hininga. Ngunit nang iutos na magsalita siya ng mas malakas, sinabi niya na ang tula ni Carrie ay kahanga-hanga. Nang marinig ito, nagulat at nahiya si Carrie na pinuri siya ng isang lalaki sa unang pagkakataon. Samantala, ipinatawag ni Chris ang kanyang abogadong ama sa paaralan upang subukang ibalik ang kanyang mga tinanggal na pribilehiyo sa prom. Gumanap siya bilang biktima sa nangyari, at inakusahan si Miss Rita ng verbal na pang-aabuso sa kanya. Para patunayang mali siya, hiningi ni Miss Rita ang kanyang telepono na may video ng kanyang pambubuli kay Carrie. Gayunpaman, tumanggi si Chris na ibigay ito, na nagpapatunay na guilty siya. Nang gabing yun, sinubukan ni Carrie ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng pag-angat ng mga libro at ng kanyang higaan. Nang marinig ni Margaret ang ingay, umakyat siya sa itaas na may dalang kutsilyo para mag-imbestiga. Sa oras na yun, nagpanggap si Carrie na natutulog kaya ibinaba niya ang kutsilyo. Kinabukasan, inutos ni Sue sa kanyang kasintahan na si Tommy na dalhin si Carrie sa prom. Naniniwala siya na karapat-dapat si Carrie ng isang gabi ng kasiyahan at handa siyang mamiss ang senior prom para sa kanya. Gustong sumama ni Tommy kay Sue, ngunit dahil sa paulit-ulit na pagpupumilit, pumayag na siya. Pagkatapos nito, lumapit si Tommy kay Carrie at inanyayahan siya sa prom. Sa tingin ng isang gulat na si Carrie ay pinaprank niya lang siya at tumakbo palayo. Kalaunan, nakita ni Miss Rita si Carrie na umiiyak sa locker room. Nang tanungin kung ano ang problema, sinabi sa kanya ni Carrie ang tungkol sa proposal ni Tommy. Sinuportahan ng guro si Carrie, ngunit alam din niya na outcast din ang tingin sa kanya ni Tommy. Kalaunan, hinanap niya sina Sue at Tommy at binalaan sila na pag-isipang muli kung balak nilang ipahiya si Carrie. Pagkatapos ng klase, nagmaneho si Tommy papunta sa bahay ni Carrie, na labis na nagpakaba sa dalaga dahil ayaw niyang malaman ng kanyang ina na nakikipag-usap siya sa mga lalaki. Gayunpaman, ipinahayag ni Tommy na aalis lang siya kapag pumayag itong sumama sa kanya sa prom. Dahil dito, pumayag na si Carrie ngunit sa ilalim ng isang kondisyon na iuuwi niya siya ng 10:30 ng gabi. Para maghanda para sa prom, nag-shopping si Carrie, ngunit wala sa mga damit ang pumasok sa kanyang budget, kaya sa halip ay bumili siya ng tela upang siya mismo ang gumawa.
Sa panahong yun, nakita ni Chris si Carrie na namimili at napuno ng galit. Nang makauwi, nakita ni Carrie ang galit na si Margaret na naghihintay sa kanya. Sinabi niya sa kanyang ina na pupunta siya sa prom, ngunit ipinahayag ni Margaret na hindi niya siya papayagan. Nang marinig ito, labis na nadismaya si Carrie at pinalutang ang mga gamit sa paligid upang ilabas ang kanyang galit. Sa takot, nanalangin si Margaret sa Diyos sa pag-aakalang kinuha na ng dyablo ang kanyang anak. Hiniling sa kanya ni Carrie na huminto na sa pagsasalita, ngunit mas malakas na nagdasal si Margaret. Kalaunan, pinalutang na din ni Carrie si Margaret, na tuluyang nagpatahimik sa kanya. Pagkaraan ng ilang sandali, pinakawalan na niya ang kanyang ina, at idineklara na tapos na ang kanilang pag-uusap. Samantala, sina Chris at Billy ay nasa bukid kasama ang kanilang mga kaibigan. Sa mga oras na yun, kumolekta sila ng dugo sa pamamagitan ng paglaslas ng lalamunan ng isang baboy. Pagkatapos nito, pumasok sila sa gymnasium, na venue din ng prom. Inilagay nila ang dugo ng baboy sa isang timba, na balak nilang itapon kay Carrie kapag nasa stage na siya. Sa gabi ng prom, naghanda na si Carrie at nag-apply ng light makeup. Napakaganda niya, ngunit sobrang kinakabahan siya. Hiniling ni Margaret na magbihis siya ng disente ngunit hindi nag-abala si Carrie na makipagtalo sa kanya. Sinabi ni Margaret sa kanyang anak na pagtatawanan siya ng lahat, kaya mas kinabahan si Carrie kaysa sa ngayon. Dahil dito, ikinulong niya ang kanyang ina sa aparador bago lumabas ng bahay. Nang makita si Carrie, natulala at walang nasabi si Tommy. Magkahawak kamay silang pumunta sa prom at ipinakilala siya ni Tommy sa kanyang mga kaibigan. Pinuri din ni Miss Rita si Carrie para sa kanyang damit at hiniling na magsaya siya. Sa paglipas ng mga oras, nag-relax na siya at mas naging komportable sa tabi ni Tommy. Maya-maya, ang dalawa ay nag-slow dance sa harap ng lahat. Wala nang tatalo sa gabing ito para kay Carrie, ngunit hindi nagtagal, pumasok na sina Billy at Chris sa venue. Naghintay sila sa ilalim ng pansamantalang stage upang maisagawa ang kanilang plano. Sinabutahin nila ang prom king and queen election, para matiyak na si Carrie at Tommy ang mahahalal. Kapag umakyat ang couple sa entablado upang tanggapin ang mga parangal, ihuhulog nila ang balde ng dugo kay Carrie. Bago ang eleksyon, pinadalhan ni Chris si So ng text na nagsasabing ipapahiya nila si Carrie. Nang mabasa ito, ang takot na si So ay tumakbo sa prom para pigilan sila. Hindi nagtagal, nanalo sina Tommy at Carrie sa mga titulo ng prom king and queen. Tinawag sila sa entablado habang pinapalakpakan sila ng lahat. Ilang sandali pa, nakarating na din si So sa gusali at nakita si Chris sa may rafter, ilang segundo ang layo mula sa pagtapon ng dugo kay Carrie. Nang makita ni Miss Rita si So, sa tingin niya ay naririto siya upang sirain ang moment. Kaya naman, ikinulong niya siya sa loob ng isang silid nang hindi pinakikinggan ang kanyang sinasabi. Sa huli, hinila ni Chris ang lubid, na bumuhos ng dugo kay Carrie. What the hell? Hinak din niya ang monitor at nag-play ng video mula sa araw na nagkaroon siya ng regla. Habang nagtatawanan ang lahat, lumapit si Miss Rita para tulungan siya. Ngunit sa ngayon, napuno na si Carrie. Itinulak niya pabalik si Miss Rita nang hindi siya hinahawakan, at ang lahat ay hindi makapaniwala. Makalipas ang ilang segundo, bumagsak ang balde sa ulo ni Tommy, na agad niya namang ikinamatay. Dahil dito, nawalan ng kontrol si Carrie sa kanyang kapangyarihan at itinulak palayo ang mga tao gamit lang ang isang sigaw. Are you seeing this? Come on. Samantala, nagawang makatakas ni Chris at Billy at sumakay sa kanilang sasakyan. Gayunpaman, nang sinubukan ng iba na tumakbo sa labas, nilock ni Carrie ang lahat ng mga pinto at bintana. Sunod nito, inihagis niya ang mga mesa at upuan sa karamihan, na isa-isang pumatay sa kanila. Hinawakan niya rin ang ilang mga kababaihan sa sahig, kaya namatay sila matapos matapak-tapakan. Nagliyab din ang lugar nang sinira niya ang mga ilaw sa entablado at mga linya ng kuryente. Ligtas niyang inilagay si Miss Rita sa entablado, ngunit tinapos niya ang iba pang mga tao. Pagkatapos nito, lumipad siya sa labas para hanapin sina Billy at Chris. Umalis sila sakay ng kanilang sasakyan, ngunit hinabol sila ni Carrie.
Sinubukan siyang sagasaan ni Billy ngunit pinahinto ni Carrie ang sasakyan gamit ang kanyang kapangyarihan, dahilan upang mauntog ang kanyang ulo at kaagad na namatay. Sinubukan muli siyang sagasaan ni Chris, ngunit ibinalibag ni Carrie ang sasakyan sa isang gasolinahan. Pagkatapos ay pinanood niya si Chris na dahan-dahang namatay, na na-stuck sa may windshield. Pagkatapos nito, umuwi na si Carrie at napansin niyang wala na ang kanyang ina sa praying closet, kaya naligo na siya para linisin ang lahat ng dugo sa kanyang katawan. Hindi nagtagal, lumitaw si Margaret sa kanyang harapan at niyakap ni Carrie ang kanyang ina. Sinabi ni Carrie na tama siya na ipapahiya lang siya ng lahat, ngunit iniisip pa rin ni Margaret na pinarurusahan siya dahil sa pagkakasala sa kanyang asawa, at sinaksak si Carrie ng kutsilyo. Sinubukan ni Carrie na iligtas ang sarili ngunit tila tuluyan nang nabaliw si Margaret at hinabol siya sa kusina. Pininya sa sahig si Carrie at sasaksakin na naman sana siya, ngunit ginamit ni Carrie ang kanyang kapangyarihan upang pigilan siya. Nagpadala siya ng ilang matutulis na bagay kay Margaret, na tuluyang tumapos sa kanya na parabang ipinako siya sa krus. Pagkatapos nito, makikitang umiiyak si Carrie, hawak ang kanyang nag-aagaw buhay na ina, at pinagsisihan ang kanyang ginawa. Sa huli, ginamit ni Carrie ang kanyang kapangyarihan para sirain ang bahay. Sa sandaling yun, dumating si Sue sa bahay at sinubukang pigilan si Carrie. Papatayin niya rin sana siya, ngunit huminto si Carrie nang ma-realize na buntis si Sue. Ngumiti si Carrie at sinabing babae ito, bago pinalipad palabas si Sue para iligtas siya sa mga nahuhulog na debris. Ilang sandali pa, namatay sina Margaret at Carrie sa ilalim ng gumuhong bahay. Makalipas ang ilang buwan, nasa hospital bed si Sue at sumisigaw sa sakit habang nagli-labor. Sa sandaling yun, biglang lumabas sa kanya ang isang duguang kamay. Sa takot, nagising si Sue, at dito niya na-realize na nananaginip lang pala siya, at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula, at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.